Latest news, ito, nilantad na new ebidensya. Pinakita na Attorney Vic na sa taong bayan. At syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bagong post ni Attorney Vic Rodriguez. Ayun, 43 minutes ago. Ayun, syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Mac Hanas. Syempre supportahan natin the General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Pinost niya ito. Title niya is Slam Si Dunk Attorney Vic. Evidence. Slam Dunk Mahilig sa Evidence. basketball siguro itong si Attorney Vic. Kasi kung nakashoot ka, pag Parang na-slam dunk nanonood si Attorney Vic ng Sakuragi. mo pa, ibig sabihin malakas yung Malakas yung matindi ang dating ebidensya. sa kalaban. Naka-slam dunk ka again sa kalaban. So ebidensya ito tungkol sa blank items sa BICAM report. So Nako. ito ang kanyang post. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Parang ano lang yan, parang soko no? Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ito po ang inyong scene of the crime operatives. Ako po si Gas Abelgas. Parang ganun lang, no? Ang larawang ito, yan, mayroon siyang, ito yung may mga highlight niya. Ang larawang ito ay nagpapatunay na pirmado, ratipikado, at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. No. Ito na, ebidensya na ito. Ang dami talagang nagpapatunay na punong-puno ng blanco yan. Talagang etong usapin na to hindi matapos-tapos. Kasi talagang pinaglalaban talaga. Siyempre, ikaw ba naman, aaminin mo talagang may blanco. No? Siyempre, sino ba naman ang masisira dyan? Siyempre, sila-sila lang din. Kaya hanggat maaari is, ididepensa mo yung sarili mo. Kahit may mga nakirinig ka at nakikita na lumalabas na ebidensya. Kumbaga yung ebidensya sinasampal na sa pagmumuka, no? Kitang-kita na. Abogado ito, ha? Ilang Oo. years na ba siyang trial lawyer? Ang tagal na eh. So, basahin ko yung dokumento. Yan, na-highlight, yan, yan, Yan yung mga blanco. So, basahin ko. Republic of the Philippines, 19th Congress, 3rd Regular Session, mayroong Receive House of Representatives, Conference Committee Report. The Bicameral Conference Committee on the disagreeing votes of the, hindi ko na mabasa, House Bill number, ito, may House Bill number. Ito na yung enrolled bill. House Bill number 10800. Title, ito ang title na, ito na, enrolled bill na ito. Enrolled. An act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Having met after full and free conference, have agreed to recommend and do hereby recommend to the respective houses that House Bill number 10800 be approved with amendments as follows. Yan na. Nandyan na po yung mga projects, amount, tapos may mga blanco. Yun yung... Yun yung masakit talaga sa loob, yung mga blanco, no? Madagaya nga sinabi ni General Macanas, nandiyan dyan na yung mga project amounts. Yan, yung mga Tapos may makikita ka mga blanco. Kasi talagang kukwestiyonin yun, Di ba? Kung nagkaroon ng pirma yung blanco na yun, bakit nagkaroon yun? Diba? Ibig sabihin nun, yung sinasabi ko nga, ibig sabihin parang hindi mo pinag-aralan. Kasi napakalayong idepensa yung sarili mo o sabihin mo na sa dami ng pinipirmahan ko, hindi ko na napansin yan. Diba? Kaya nga tayo ingat tayo sa mga pinipirmahan natin Kailangan binabasa muna natin maigi. Hindi yung basta pirma ka na lang ng pirma, mamaya kung ano yung nakalagay dyan. Lalong-lalo na kung makikita mong blanco. Diba? Hindi naman siguro tayo tanga para sabihin natin na, ay, hindi ko napansin na blanco yan. Diba?
Sinasabi ni Atty. Vic ngayon na slam dunk evidence na nagpapatunay na May yung nagsasabi naman na hindi, wala daw blanco. Pero may mga nagsasabi talagang, syempre itong mga nagsasabi na may blanco talaga, magsisinungaling pa ba yung mga yan? Eh kita nyo naman si Raul Manuel, di ba? Nagsalita na may blanco. Oh, bakit siya nagsalita? Oh, ibig sabihin, totoo. Kasi kung fake yan, kung fake news niya sinasabi nila, ng mga naglalabas ng ebidensya at nagsasabi na may blanco yung pinirmahan na yun, eh di dapat, sinabi na ni Manuel na walang blanco dyan. Lalong-lalo na alam natin eh. Galit si Manuel sa mga Duterte. Oh, hindi lang naman si Manuel ang nagsalita, marami pang nagpatunay. Ano yun? Parang ano lang nila, parang malikmata lang nila yung nangyayari, yung nakita nila, sabay-sabay sila. Coincidence na sabay-sabay nilang nakita na may blanco? Nadiskubrihan ni Congressman Ungap na ipresentar ni na Atty. Vic at PRRD 4 days ago, tunay. Oo. Pirmado ito, may mga may mga nakapirma eh. So hindi siya draft. Bilahin kitong nakapirma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan ang pumirma. So, sabi nga dito is Yung 15 pumirma, baka mga bulag. pirmado, ratifikado at inihain bilang enrolled bill. So, blanco. So, dapat makita natin ngayon, as suggested by ex-Senator Lacson, ito, blanco, itong kopya ni Atty. Vic, blanco. Yung enrolled bill na ipinadala na sa Malacanang for the signature of the President, sigurado, wala nang blanco doon. Kasi hindi pipirma ng Pangulo pag walang blanco. So, ang ibig sabihin, pagdating doon sa Malacanang, sa palasyo, wala na, malinis na yun. Wala nang blanco doon, aba. Kita yung kaibahan. Yun na, pag nakakuha si Atty. Vic o ang mainstream media ng kopya ng enrolled bill niyong iyong pinadala na sa Office of the President, patay silang bata ka. Patay kang bata ka. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez sa isang live stream niya, ang Philippine Star, ang Balita at iba pang mainstream media, official na nag-request na ng kopya sa Kamara o Kongreso, yung kopya ng enrolled bill. Baka ito na. I don't know kung ito na ba, nakakuha na kasi bagong ebidensya ito. So kung ito na yung enrolled bill na blanco, baka ang nag-fill up doon na sa palasyo. Hindi ko pa... At saka yung mga naglalabas ng ganyang ebidensya siguro naman, hindi naman para ilagay nila sa bingit yung mga sarili nila. Dahil alam nila yung papanagutan nila dyan kung sila nagsisinungaling. At isa pa, si PRRD naman talaga, is hindi mo makikitaan ng pagsisinungaling. 'Di ba? Lahat ng sasabihin niya talagang ginagawa niya noon talaga. 'Di ba? Wala siyang sinabi na hindi niya naman ginawa. 'Di ba? So etong mga to, sila Atty. Vic, hindi gagawa lang ng basta-basta usapan yan. Dahil alam nila sila sasabit diyan. At mga abogado to, alam nila yung ginagawa nila. Alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila kapag napatunayang sila ay nagsisinungaling about doon sa mga blanco na yun. 'Di ba? Okay lang sana, sige. Huwag silang paniwalaan, sabihan na sinungaling sila. No? Hindi totoo 'yung sinasabi nila. Kaso paano to sila Manuel? Bakit pati sila Manuel nakita na may blanco? O paano ngayon ipapaliwanag 'yun? O 'di ba? Hindi pa malinaw ngayon. Kaya lang dito malinaw na ang hawak ni na Atty. Vic ngayon is pirmado, ratifikado, inihain bilang enrolled bill, ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Yan na po ang gagamitin nila na maghain ng reklamo sa Korte Suprema. Kaya yan, may kasi kailangan pinag-uusapan to eh. Pera ng taong bayan ang pinag-aanuhan dito. 'Di ba? Kumbaga yung mga taong bayan, hirap na hirap kakabayad ng buwis. No? Buwan-buwan o ganyan sa bawat trabaho nila. Kaltas dito, kaltas doon. O, tapos sa kung saan-saan lang napupunta. O, syempre, pagmamalaki ng mga nagbabayad ng buwis, kaming mga nagbabayad ng buwis, nakakatulong kami sa Pilipinas.
'Diba? Ibig sabihin kasi kapag nagbabayad ka ng buwis, ay may silbi ka sa Pilipinas. 'Diba? Nakakapag-ambag ka. O kasi saan ba ginagamit yung buwis na yon? Siyempre sa pangangailangan dito sa bansa natin. Kung ano yung pangangailangan ng mga kababayan natin. Yun din ang ginagamit nila diyan sa ng mga nakaupo. So, parang nakakabwisit kung malalaman mo na lang na lahat ng pinaghihirapan mo na kinakaltas sa'yo ay ginagamit lang sa pangsarili. Diba? Ayun yung nakakainis eh. Yung gagamitin lang sa pangsarili lang. Oh, yung tipong diretso sa bulsa. Oh, diba? Na dyan, may nagponsyo Pilato na hindi kami mananagot dyan. Bahala ang mga congressmen, mga senador, sila ang gumawa dyan. O sila ang former Supreme Court Chief Justice yung nagsasabi, alam niya ang batas. Kaya, sino kaya ang mananagot dito? Nako, may isang congresswoman na tumatakbo sa media. Yun, si Congresswoman Stella Kimbo, kawawang mga media. Ano ba ba to? Uso pa rin ba yan si Kimbo? Kala ko na tahimik na yan eh. Gabi, alas 9 yata, patapos yung hearing ni Congresswoman Kimbo, hinihintay ng media, hinapon siya ng media, ayaw talaga magpa-interview. Rush daw, o busy daw. Ay, nako. Ano ba yan? Ayaw na sagutin, no? Siyempre kung ano-ano itatanong sa kanya eh. Medyo masakit sa kalooban yung mga tanong sa kanya niyan. Binatikos siya ni Atty. Vic Rodriguez na karapatan ng taong bayan na sagutin ng tanong paano napilapan ang mga blacks. Okay. Napakatapang na pagpapahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Sinisingil niya ang isang Kita natin talaga si Atty. Vic talaga, no? Talagang pinapakita niya talaga yung lahat ng nalalaman niya, talagang matapang na inilalabas kung ano yung nalalaman niya, no? At isang kongresista sa ginagawa nilang pag-cover up sa kontrobersya sa blank item sa Bicam report. Yung mga kinatatakutan sa Senado, kumbaga, kinatatakutan silang manalong senador kasi sigurado yan. No, kapag mga nanalong senador yan, sila Atty. Vic, lagot kayo dyan. Kaya pero mas matakot kayo kapag nag-iba na ang presidente sa 2028. Halimbawa si BP Sara ang manalo, nako, magbibilang ka sa kanilang lahat kung sino-sino ang mga taong mananagot. Ayun, yun ang kinatatakot nila eh. Kaya ayaw nilang manalo si BP Sara, yung makatawid sa 2028. Takot sila sa ganun eh. Alam nila magiging kapalaran niya eh, nanggaling nga kay kay Tandang Padila-Dila. O, di ba? Sinabi niya kapag nanalo si BP, tinanong siya, paano yan pag nanalo si Sara Duterte ng presidente sa 2028? O ano sagot ni Boy Dila? Sabi niya, finish na. Alam nila sa sarili nila eh, yung magiging kapalaran nila. Nakakabilib talaga itong si Atty. Vic Rodriguez. Mabuhay ka, Atty. Vic Rodriguez. Okay, mabuhay. Okay, pakinggan natin ito at bigyan natin ng reaksyon. So, singilin natin ngayon, nananahimik yung isang senador na sinabi niya, pinasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Yes, tama sa Atty. Vic. Pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa issue ng Pogo. Wala ho tayong pakialam diyan sa kaso ni Alice Guo. Ano nyo, yung mayor ng wala nga akong pakialam diyan kay Alice Guo eh. Lahat po hindi ko nga nireaksyonan niya. Kaya siniyasat nila, pati nga yung birth certificate napakasela nila sa dokumento pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwela, anong elementarya, sinong kaklase mo, bakit itong budget hindi mo binasa? Okay. Akala ko ba ganyan kakasino bilang mambabatas? Yan yung iba yung pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget, tila nabulag ka? Yun. Pipi ka rin. At nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa bicameral. Yari kayo kay Atty. Vic. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Sino yung senadora na yon? Hindi niya pinangalanan, but very clear. Sino yung napakatapang, napakasipag, na mag-imbestiga sa Pogo,
yung mga lahat na lang ng Sino ba? Ako parang nagkakaroon ako ng hint. Pero ayoko magbanggit kasi si General Macanas hindi nagbanggit. Si General talaga hindi ka nagbabanggit, ha? Playing safe, eh, no? Para pag nabanggit si General, saka ako. Kasi General yung nauna mabanggit. Joke lang, General. Ayun. sekreto ni Mayor Alice Go, nalaman niya, pinulgar Pero niya. ako para talagang may hint ko sino yung senadorang yun, ha? Sa Senate Kayo hearing. mga katunay, sino ang pagkakaalam nyo? Sino yun? Pagdating pala dito sa Bicam report, pinaubaya lang sa staff. Plus yung nakitang blanco, pirma kaagad. Ay, nako. Salamat po, Attorney Vic Rodriguez, sa Ayo. tapang at malasakit mo sa taong bayan. Hindi natin ito titigilan. Tahasang panluloko sa taong bayan itong ginagawa nila. Yun lang. Tuloy-tuloy natin itong talakayin sa ating channel. Mabuti na lang at may mga Attorney Vic, Congressman Ocampo, Yes. Professor Selong Magno at iba pang Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Syempre narinig din natin yung boses ni Attorney Vic, no? Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.